that sa mundong to, kung minsan hindi ka maging masaya. Pero sabi ng Lord, He is always with us. And there is peace and joy na binigay siya sa atin. Amen? So praise God. So tuloy po natin. Reminder po muli, next week is our anniversary, kaya prepare na sa ating pong mga songs. At alam ko naman na bawat isa ay may mga talento. Amen? So, praise God. So, ang ating message last week is about abiding in the vine. So, Jesus is the vine and we are the branches. Sabi nga po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So the more we acknowledge Jesus in our life and His presence, the more God can make us fruitful in every areas of our life. Yung sabi nga na magiging mabunga tayo sa lahat ng ating pong sitwasyon sa ating buhay. At kung kaya't sabi nga, in the economy of heaven, there is always that increase, that fruitfulness na hinihintay nga natin. Katulad nga yung kanina sabi ng Panginoon, no more dryness. Amen. We will see the glory of God sa buhay natin. We will see how He will move. At doon yung binibigay niyang direction sa atin na makikita natin kung paano siya kikilos. Gaano man ka-imposible sa tingin natin, sa Panginoon walang imposible. Amen? So, at ang gusto ng Panginoon, sabi nga in the Garden of Eden, everything is fruitful. Lahat doon namumunga. At yun nga po, at dahil doon, sabi nga ng Panginoon, He wants us to reign in life dahil tayo ang mga anak ng Panginoon. In the last days, ang mga anak ng Panginoon ang itataas niya. We will reign in life. Kumbaga, we will be a light to the darkness. Kung gaano man katingin natin yung what is happening in the world, yung mga Christians in the last days, yan ang ipapakita ng Panginoon kung paano siya kumilos sa buhay ng mga Kristiyano. Amen? Kaya nga po, even in the life of Paul, si Paul na makita natin, di ba? Si Paul ay marami siyang kaalaman, nag-aral pa siya ng mga laws, bata pa siya, talagang trained na siya. Pero sabi nga, yung kaalaman na yon noon ay kumbaga ito yung nag-lead sa kanya na mamali siya ng landas. Dahil ang ginawa niya nung time na yon ay kumbaga pinersecute niya yung mga Kristiyano, di ba? Napakaraming niyang kaalaman sa mga laws. Pero yun ang sa kanya para i-persecute yung mga Kristiyano, pinapapatay niya. Nandun pa nga daw siya nung time na si Stephen ay binabato. Nandun siya in agreement doon sa ginagawa. So makita natin doon na, kumbaga, yun ang mga ginagawa niya, kahit sinasabi nga, religious siya. Naging taga-usig pa siya ng mga Kristiyano. Kaya nga kinakatakutan siya ng mga Kristiyano noong time na noon. Pero, nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, malaking pagbabago ang nangyari sa buhay niya. Sabi nga niya, yung kaalaman niya dati, yung mga laws, iniisip niya na ito is just like garbage. At muli niyang inaral, together with the Lord, ang pagbabago sa buhay niya. At nakita ang pagbabago sa buhay niya. At nakita rin natin kung paano ni-reveal sa kanya ng Panginoon ang tamang daan. Ni-reveal sa kanya ang tamang daan na yung akala mo through the law, pero ito pinapakita ko sa iyo, this is by grace. Hindi sa sarili mong gawa, kung hindi sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Amen? He unlearned what he knew and put on what God is revealing to him.
Kaya nga po nagkaroon siya ng revelation sa grace. Actually, kay Paul natin makikita yung, kumbaga, yung mga letters niya, doon natin nakita kung paano in-explain sa kanya yung about the grace of God, na kumbaga, ini-reveal sa kanya at maituro ngayon na ating pong naaaral sa mga panahon ngayon. At yun po yung sinasabi na nagkaroon ng, kumbaga, the renewing of his mind. Dahil kumilos ang Panginoon sa kanya, nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya ito po yung panalangin niya sa mga Christians at nung time na yun sa Church of Ephesus. So, sabi niya, at ito po yung ating scripture verse. In Ephesians 1:17-22, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. So, ang ating pong title today is about the spirit of wisdom and revelation. So, makita po natin ito nung sinulat nito, ito yung letter niya to the Ephesians, the Church of Ephesus. Makikita po natin dito, they are already operating in the gifts of the Spirit. Kaya lang hindi pa nila nare-reach ang fullness na gusto ng Panginoon. Just like what we taught last week, di ba yung sabi, abide in the vine? You are already bearing fruit, but He wants you to become more fruitful. Amen? At iyon po yung sinasabi dito sa Church of Ephesus, that they will become more fruitful. At paano po ba yun? And that is to uncover the revelation and the will of the Father, the plan of God. Habang natutunan mo yung plano ng Panginoon sa'yo at sa mundong ito, the more you know that plan, the more you will become fruitful. Amen? At ang sabi nga dito, the first is the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. At ano pong ibig sabihin nito? The spirit of wisdom. Ibig sabihin, the Holy Spirit is the one who will reveal it to you. Dati hindi natin masyadong pinag-aaralan about the Holy Spirit. But actually, what Paul is saying here, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So, ibig sabihin, dito sa mundong ito, there's the wisdom of the world, no? Na nakukuha natin yan sa pamagitan ng ating pag-aaral, sa pamagitan ng experience, sa pamagitan ng mga trials, yung mga nangyari sa'yo, kaya yan yung wisdom of the world. Pero iba yung wisdom of God na binibigay sa atin ng Panginoon, na matutunan natin kung ano ang mga nakay Hesukristo. Yun yung binibigay sa atin ng Panginoon. At ano ba yung wisdom? Pag tinignan mo ang ibig sabihin ng wisdom, sa Greek is Sophia. So Sophia, she was with God before creation and she was the master worker through whom God created. At makita natin yan in Proverbs 8:22-23. The Lord brought me forth as the first of His work before His deeds of old. I was formed long ages ago at the very beginning when the world came to be. So ito po yung kumbaga the Holy Spirit. Diba nung God created the world, sabi nga bear pa to. But when the Spirit of God is hovering over it, and when the Word was spoken, it manifests. So the Spirit of God is there, working in us. Kung kaya't sinasabi po dito, the wisdom of God na binibigay ng Panginoon is that the Holy Spirit
working on us through the Word of God. Amen? So katulad po ni Solomon, si Solomon asked for wisdom. Actually, ang sinabi niya dito, he asked for a hearing heart. So, when God, sabi nga, at dahil doon, and God said, he considered it as wisdom. At sinabi dito, God gave him riches and honor. Sabi nga, di ba si Solomon, wala pang nakakahigit sa kayamanang meron si Solomon up to now. At yun, ganun katindi, ang kumbaga, the more we understand kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, the more we can see how God will move in our lives. Amen? So what does wisdom do? Sabi nga po kanina ni Solomon, ang prayer ni Solomon, a heart that, sabi niya, give me a hearing heart. At ang ibig sabihin nito, a heart that listened well, so we could discern well. So ibig sabihin, to know what is right and what is wrong. So that is wisdom. So wisdom of God is to look beyond the natural experiences. So wisdom of God is to look beyond the natural experience na nakikita natin. Ito yung mga dati nating lumang kaisipan na limited. Pero pinapakita that the more we know what is the will of God, the more nating naiintindihan ang plano ng Panginoon sa buhay natin. So, in the wisdom of God, nothing is impossible. Sa mundong ito, there is always that limitation. Merong limitation. But with the wisdom of God, nothing is impossible. Amen? At ng pangatlo, He tells us how to go to get there. Katulad ng mga GPS or Waze, tinuturo kung saan ka pupunta para marating mo at magawa mo ang plano ng Panginoon sa atin. God will heal us. Sabi nga, di ba, for as many are led by the Spirit, they are the sons of God. So the more we ask for wisdom, the more He can lead us kung saan niya tayo dinadala ng Panginoon. Amen. The best for us, for our position. Amen. So God, and the more we understand, yun na, that God can reveal to us yung the more natin nakikilala ang Panginoon, lalo natin siyang nalalaman kung ano ang plano ng Panginoon. So, there are two kingdoms, the earthly kingdom and the heavenly kingdom. Pumunta ang Panginoong Hesukristo para hindi ka lang dito sa earthly kingdom, kung hindi sa kingdom of God. Di ba, the prayer na tinuro sa atin ng Panginoon, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Na mangyari, kung ano yung nandyan sa kingdom of God, mangyari dito sa mundong ito. At paano ba mangyayari yon? And that is why, ang prayer ni Paul for us to have the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Amen? So, dahil kapag dito ka lang sa mundong ito, it is more on the pride of life. It is all about me. I do things for my own good. I do things para sumaya ako. But in the kingdom of God, nababago yan. Nangyayari dyan sa puso mo, hindi na ako, kung hindi, kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Kung kaya, now, it is available. Huwag kang makontento dito lang sa kingdom ng world, but the kingdom of God, because it is available for us. Amen? So, kung kaya, Jesus gave us that access to the kingdom, and He gave us the Holy Spirit so that we may be able to hear what is in the heart of God. Maalala niyo yung kay Solomon, to have a hearing heart.
malaman niya kung ano ang nasa puso ng Panginoon. At paano? Sabi nga, the Holy Spirit in 1 Corinthians 2:11, for who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Ano sinasabi po dito? Walang nakakakilala except the Spirit Himself. So the Spirit of God now lives in us. Nung tayo ay naging Kristiyano at tinanggap natin ang Panginoong Heso Kristo, the Spirit of God lives within us. Kaya lang, hindi natin pinapansin. Kung kaya sinasabi ni Paul, for us to be conscious of the Spirit of God that is now living in us. I pray that the Spirit of wisdom might be upon you. Sabi nga dito, no? So kung kaya hingin natin yan, na the more we have that wisdom na maintindihan natin, that the Spirit of God moves in us para maintindihan natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon at maintindihan mo ano yung pagkilos ng Panginoon na ginagawa niya. And 1 Corinthians 2:16, remember, wisdom is Sophia. Right? Di ba? Sophia is the Spirit of God. Di ba sinasabi kanina in the Proverbs na nandun siya? So, wisdom is Sophia, the Holy Spirit in us, that we might know the mind of Christ. Remember yung sabi kanina? That you might know the spirit of wisdom and revelation, that you might know Him. Sino si Him? Jesus. Alam mo, pag nakuha mo to, kanina nga nung inaaral ko, nagugulat ako eh. Kasi ngayon nire-reveal niya na hindi ka nag-iisa. I will reveal my thoughts, my heart to you. Dahil ngayon maiintindihan mo na because the Spirit of God lives within you. Amen? The Spirit, sabi nga dito, di ba? Who has known the mind of Christ? The thoughts of God. It is the Spirit of God. Now, the Spirit of God lives in us. Kung kaya't ngayon, maiintindihan mo na kung ano yung pagkilos niya. The more you become sensitive in the leading of the Holy Spirit, the more mo naiintindihan paano siya kumilos. Amen? So, sabi nga, we have, who has the mind, in 1 Corinthians 2:16, who has known the mind of the Lord, so as to instruct Him, but we have the mind of Christ. Amen? Nakukuha po natin. Alam ko medyo malalim to, pero as we meditate on it, maintindihan natin. Ask the Holy Spirit to reveal it to you. Dahil the more mo naintindihan ito, the more mo makukuha kung ano na yung sinasabi niya sa iyo. Amen? So in Philippians 2:5, ito pa, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen? So now we have access to the Spirit, to the mind of Christ, the mind of God, na dahil the Spirit of God lives within us. Kung kaya, sabi nga po, now we can rule and reign with Him because now we have the mind of Christ. We know as the Lord reveals to us about Jesus, the more natin naintindihan kung ano ang binigay na niya para sa atin. Amen? So, katulad sa kingdom of God, di ba sabi nga natin, there are two kingdoms, the kingdom of the world and the kingdom of God. Kapag nanatili ka dito sa kingdom of the world, kahit Kristiyano ka na, nandun ka pa rin, conscious ka pa rin sa nangyayari sa mundong ito, maapektuhan ka talaga. Maapektuhan ka talaga. Pero the more you know the thoughts of God, the more ka nagkakaroon ng faith. Dahil alam mo na
kung ano ang pag-iisip ng Panginoon, na hindi kanya papabayaan dahil kasama mo siya. Amen? And how God sees you. Alam mo na, sa mundong ito, there is torment na sinasabi na wala ka ng pag-asa, ganyan ka talaga, walang nakakagusto sa'yo, wala ka ganyan, ganyan ka. So, kung tumanda ka na, ganyan na rin nga mamamatay, yung mga ganun tipo. Pero sa kingdom of God, God is saying, your future is with me. You are safe in me. You are God's beloved. At walang makakakuha sa'yo sa kamay ng Panginoon. Amen? And that is also change yung how we treat people dahil binabago tayo ng Panginoon unti-unti. And because of that, we will rule and reign with Him. Sabi nga po sa 2 Corinthians 10:5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Kung kaya the more we know, have revelation about the thoughts of God, we can cast down all arguments na hindi umaayon sa sinasabi ng Panginoon. Every time na may pumapasok sa iyo na yung kumbaga yung kawalan ng pag-asa or yung mga times na ang dami mong naiisip, ano sabi daw? Cast down all arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God sa salita ng Panginoon. Na hindi umaayon sa salita ng Panginoon. And we ask the Holy Spirit to know the heart of God. So, katulad nga po ng prayer ni Solomon, that I might have a hearing heart, that I might know the heart of God. Amen? Yun na ang prayer natin. Hindi na, Lord, give me this. But now, we seek the heart of God. Kasi alam naman natin, as we seek the heart of God, we know it is for our best. Amen? Kumbaga, sa pinaka-plano, kung ang plano mo hanggang dito lang, ang desire mo hanggang dito lang, sa Panginoon, sobra-sobra ang plano niya para sa atin. Amen? So, anong ibig sabihin ng revelation? An act of revealing to view or making known. Something that is revealed. An enlightening or astonishing disclosure. So, sa Hebrew word naman, divine act of rev includes yada, indicate and announce. So, ibig sabihin po, as the Holy Spirit reveals to you something, sabi dito, dinideclare niya yan sa'yo. It is like a declaration. Kapag may ni-reveal sa'yo, sa pagbabasa mo, merong ni-reveal sa'yo ang Panginoon, dinideclare niya yan sa'yo. Sinasabi niya yan sa'yo. At pinapakita niya yan sa'yo. So, kumbaga, ini-explain niya, revelation is how to do what was given to us. Kung kaya't the Holy Spirit will help you, reveal to you what is in the Word of God. Remember, who is the Word? Jesus. In the beginning was the Word, and the Word is that Jesus, di ba? So, the more nating naiintindihan, nagkakaroon tayo ng revelation, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. At yun nga po tungkol kay Jesucristo. Bakit? Kasi ang katagumpayan ay na kay Jesucristo. Yung dugo niya ang nagpalaya sa atin. Kung sa sarili nating righteous acts, wala yun. It is like, sabi nga, like cloth na madumi, basahan. Pero, ang dugo ni Jesus, yan ang nagpalaya sa atin. And that is why, lagi nating inaaral yung righteousness. Dahil napakahalaga nito. Naganap nating matanggap
na hindi na tayo nakatali sa kasalanan. Kung hindi, tayo malaya dahil sa Panginoong Hesukristo. Amen? And that is why the Holy Spirit is revealing this to us para makuha natin ang pinakaplano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? So, sabi, mabukas yung ating mata kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. At sinasabi nga po, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. So ano pong sinasabi dito? Na mabukas ang ating mata kung ano tayo sa mata ng Panginoon. Yan yung revelation. Di ba katulad po nung time ng mga Hapon, nung malaya na sila eh. Kaso, sa isip nila na meron pang giyera, ayaw nila lumabas doon sa mga cave. So after how many years, naghirap-hirap pa sila doon. Doon lang nila nalaman nung merong naghulog ng mga tapos na ang giyera. Doon lang nila nagising sila sa na wala na palang giyera, nagpapakahirap pa tayo dito. Ganon din po yan ngayon. Sinasabi ng Panginoon, the more you understand about Jesus, revelation about Jesus, the more nabubukas ang mga mata natin. Aba, ito pang palang paghihirap na to, hindi naman pala sa akin to eh, tapos na to eh, di ba? Itong sakit na to, hindi na pala to sa akin, tapos na to. Itong dryness na to, tapos na to. Dahil pinalaya na ako ng Panginoon. And that is revelation. He is declaring it to you, tapos na ang paghihirap mo, malaya ka na. Amen? At ito po yung sabi, di ba? That you are a child and not a servant. You are God's beloved. You are co-heirs with Christ Jesus. Sabi nga dito the riches of His glorious inheritance in His holy people. Ibig sabihin, so much glorious inheritance. Meron kang inheritance sa Panginoon. Amen? So you are co-heirs with Christ. And God wants you to see it, na makita mo ng iyong, sa Tagalog ay, maarok ng iyong kaisipan. Amen? Kasi di ba, kung minsan parang hindi mo pa maarok eh. Pero sinasabi, hindi lang yung alam mo, alam din ng puso mo, na tinanggap mo na ang kalayaan mo. Amen? So, ito po yun. God is reminding us to go higher. Ito yung verse, diba? Because we are now seated with Him at the right hand of the Father. Be like an eagle and not a chicken. Ito po, ito yung, alam mo actually, how many days na ito sinasabi ng Panginoon sa akin? You are now seated at the right hand of the Father. Go higher. Huwag na yung mababa. Huwag ka lang dyan sa baba. Go higher. Paano ba yun? So sabi, di ba kanina saka ko kasi nung nandun kami sa outing, meron chicken. Pinag-uusapan namin yung manok na maliliit. Ganon siya, kahit, ano yung tawag doon? Kahig, di ba? Hukay ng hukay. Tapos may makukuha siyang isa, tutok kakainin niya. Doon pala nakuha yung term na kahig. Isang kahig, isang tuka. Ayan. So, anong ini-explain dito ng Panginoon? Huwag kang maging isang chicken, maging isang eagle ka. Amen? Kasi doon sa chicken, kapag you stay on the ground, in the kingdom of the world, you will catch only, nag-aagawan pa kayo doon sa maliit na nandoon sa baba. Pero ang sinasabi, ang isang eagle, it's soar. Lumilipad yan above the storm. Ibig sabihin, sa lakas ng hangin, lumilipad siya, gag-glide lang siya.
They use the strong winds for their advantage, allowing them to fly higher and further than most other birds. At ang eagle, hindi nakikipaglaban sa snake on the ground kasi matatalo siya pag nandun lang siya sa ground. Anong ginagawa ng eagle sa snake? Dinadala yan sa itaas. Dahil pag dumating sa itaas, ang snake ay hindi na makakakilos. Nawawala yung power niya dahil takot siya sa hangin, sa air. At nagiging weak siya and vulnerable. Unlike doon sa ground. Dahil doon naman siya galing, di ba? Sabi nga ng Panginoon, di ba? You will, crawling the ground, di ba? Yun ang sinabi sa kanya. First, nandun siya. So, ang snake, ganun po yun. Ang ginagawa ng eagle, dadalhin niya yan sa itaas. Hanggat hindi na siya makapalibot. Kasi di ba yung eagle po niyan, papaikutan niya yan. Yung parang gaganyanin niya. Hanggang parang maano siya. So ano ang gagawin ng eagle? Ilipad siya sa pinakamataas. At pagdating doon, kusa na lang siyang bibitaw. Dahil hindi niya matagalan. So, ang sabi po dito, take your fight into the spiritual realm by praying. And when you are in the spiritual realm, God takes over your battles. Don't fight the enemy in his comfort zone. Change the battleground like the eagle and let God take charge through your earnest prayer. And you will be victorious. Amen? Huwag ka nang manatili sa mundo. Huwag ka nang in-between. Di ba? Kung minsan dito ako sa world, kung minsan dito ako kay Lord, di ba? Kapag everything is okay, dito muna ako sa world. Pag may problema na ako, balik ako sa kingdom of God. Di ba? So, anong sinasabi dito? Manatili ka sa Panginoon. Amen? Sabi sa Colossians 3:1-2. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. So wag na yung sa mundong ito. Kasi alam mo, sama-sama na ang blessing ng Panginoon. Lahat ng mga desires mo, nandun na sa Kanya. Alam niya lahat ng gusto mo. Alam niya ang mga desires mo. And kinagagalak niya yan. Hindi kunyari, isipin mo, kasi baka ibigay ni Lord sa akin yung hindi yung dream guy ko. Hindi. Si Lord, the Lord will give you the best. Amen? Yung the best para sa'yo. Yung babagay sa'yo. Kasi iniisip natin, baka kasi ibigay ni Lord yung hindi maganda kasi kasi di ba para magbago? Di ba yung parang para sa kanya, gift ako. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, the best for you. Amen? Nandun yan, sabi nga, if you desire it in your heart, the Lord will give it to you. Ask anything in my name, and it shall be given unto you. Okay? So, in Colossians 1:9, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continue to ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Inulit na naman, The Spirit will reveal it to you. Kung ano ang nais ng Panginoon para sa buhay natin. Amen? So wisdom is important for us. Kasi kung hindi, paikot-ikot lang tayo. And how do we do it? Spend time with the Father. Kasi di ba, lalo kapag para makilala mo ang isang tao, kailangan mag-spend time ka sa Kanya. Hindi pa pwedeng minsan lang kayo magkita, di ba? Once a week, okay na yun. Hindi. Sabi nga doon, spend time every day.
Di ba? Abiding. Di ba? Abiding. Di ba? Day and night unto the Lord. So, ibig sabihin, laging nandun ka. May communication kayo ng Panginoon. Kasi hindi ka naman niya iniiwan, ikaw lang naman ang hindi naiiwan di ba? Andun naman siya lagi Kaya lang we're so busy with the world na nakakalimutan siya. Amen? Pero there is no condemnation, di ba? Biglang ganun. Amen. So do not measure ourselves on what we have accomplished, but what Jesus have accomplished for us. So ibig sabihin po dito, we said, wag kang dun sa mga kakayanan mo lang, kung hindi, what Jesus accomplished for us. Amen? And do not speak negative things that is contrary to what God has promised for us. Kasi madalas yan For example, merong binigay sa'yo si Lord. Pag may binigay sa'yo yung pangako ang Panginoon, tapos biglang sasabihin, pero paano mangyayari yun, Lord? Parang imposible. Ayan, negative mo na, di ba? O kaya, para yatang yung ganyan, ni-speak mo na yung negative. So what God is saying, declare the promises of God. Amen? Remember what God has promised for you. So remember kung ano yung mga binigay niya sa yung mga promises. Because, at sabi nga po, it is not about you, but what He is doing for you. Maganda yon yung kumbaga, pag the more natin naiintindihan to, hindi ako, but actually, it is the Lord moving in my life para mangyari ang nais niya sa buhay ko. All you need to do is abide in Him para lalo mong makilala ang Panginoon at lalo mong makuha ang nais niya para sa atin. Because sabi nga in 2 Corinthians 2:15, the more you understand that sa panahon ngayon, in the last days, na ang daming mga tao na nawawala ng pag-asa. Amen? Ang daming mga tao ngayon na nawawala ng pag-asa. Yung mga bata, sabi nga namin, yung napapakinggan namin kung paano sila magsalita, parang ang dami na nilang pinagdaanan kakababata pa. Di ba? Samantalang nung araw, yung mga pag-age na mga ganong age, ang alam lang natin mga laro at mga ano lang di ba? Yung mga crush lang Pero yung mga bata ngayon, parang antitindi ng mga problema. Ganyan. At tayong mga Kristiyano, sabi nga, we will be light of this world. In the midst of darkness, we will be the light. Amen? Dahil sa Panginoong Jesucristo. And lastly, that verse nga po, in 2 Corinthians 2:15, for we are the aroma of Christ to God among those who are being saved, among those who are perishing. Ibig sabihin, ang babango natin. Amen? We are the aroma of Christ. Ibig sabihin, nakikita ang glory ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ang kinin natin yan. Ang kinin natin na yan na makikita natin kung paano kumilos ang Panginoon. The more we seek Him, the more we will know His plans. The more we will know His thoughts. Hindi na yung thoughts natin, kung hindi yung thoughts niya. The more we acknowledge His presence. Amen? So praise God. Hallelujah. Amen. I pray na atin pong maintindihan to. The more na maintindihan natin to, the more we will know kung paano siya kumilos. Amen? So praise God. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, tayo po yung mag-communion.